Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Amila. Isa akong Peruvian na ipinanganak at lumaki sa Japan. Dito rin ako nag-aral ng elementary at junior high school. Noong kakapasok ko pa lang sa junior high school, marami akong naranasan. Mas naging mahirap ang mga subjects at unti-unti ako nahirapan sumabay sa klase. Pag-uwi ko, tumutulong pa ako sa bahay. At tuwing weekend, ako rin ang nag-aalaga sa kapatid ko. Kaya sobrang busy ako. May mga exam na 20 lang ang score ko sa math, 9 naman sa science at 30 sa Japanese. Dahil doon, naisip ko na hindi ako makapasok sa high school. Sobrang nag-alala ako. Naging mahina ang loob ko. Madalas akong late sa school at may mga araw na ayoko nang pumasok. Pagdating ko ng second year, medyo nakakasabay na ako sa lessons. Pero, baba pa rin ang score ko sa exam. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin kaya halos araw-araw akong nag-aalala. Pagdating ng third year, sinabi ko sa sarili ko, gusto kong baguhin ang sarili ko. Bilang graduating student, sinikap kong hindi malate at araw-araw akong pumapasok sa school. Kapag may exam, gumigising ako na alas 5 ng umaga para mag-review. Pero kahit nagsisikap ako, hindi agad lumalabas ang gusto kong resulta. Kaya may mga pagkakataon nalulungkot ako. Noong second semester, isa-isa nakakapili ng high school ang mga kaibigan ko. Pero ako, hindi pa rin makapagdesisyon. Iniisip ko, kakayanin ko kaya ang 3 years na school na ito? Makakasabay kaya ako sa lessons? Kahit marami akong tiningnan schools, hindi pa rin ako makapili. Noong panahon na iyon, ipinakilala sa akin ng teacher ko ang high school. Sinabi niya, subukan mo mag-experience o trial visit muna. Pagkatapos kong pumunta sa trial, may na-realize ako. Simula pa noong grade 5, lagi kong iniisip ang sasabihin o iisipin ng ibang tao tungkol sa akin. Hanggang junior high school, nahihirapan akong ipakita ang totoong sarili ko. Pero, nang pumunta ako sa school, naisip ko pwede ko ipakita ang totoong ako. Sinabi rin sa akin ng teacher, isa-isang sinusuportahan ang bawat estudyante, kaya huwag ka mag-alala. Basta makinig ka ng mabuti sa klase at magsikap, kaya mo makakuha ng mataas na score. Dahil doon, napalitan ng pag-asa ang takot ko. Kaya ginawa kong first choice ang school na iyon. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ng teacher na irirekomenda niya ako. Sobrang saya ko. Sinabi ko sa sarili ko dahil binigyan nila ako ng pagkakataon, kailangan kong gawin ang best ko. Sa recommendation entrance exam, may essay, interview at written test. Araw-araw akong nagbabasa at pinapractice ang essay ko. Sa interview naman, halos araw-araw kaming nagpa-practice ng teacher ko at ng kaibigan kong papasok din sa parehong school. Para masanay ako sa sarili kong language. Pagdating sa written test, araw-araw akong nag-aaral pag uwi sa bahay at paulit-ulit ko nire-review ang mga hindi ko maintindihan. Hanggang sa araw ng exam, isa-isa kong ginawa ang lahat ng kaya kong gawin. Noong araw ng exam, sobrang kinakabahan ako. Pero sinabi ko sa sarili ko, pinaghirapan ko ito, kaya kakayanin ko. At buong tapang kong hinarap ang exam. Pagkalipas ng ilang araw, binalita sa akin ng teacher ko na nakapasa ako. Sobrang saya ko at sobrang gumaan ang pakiramdam ko. Nakapasa rin ang kaibigan kong kasabay nag-take ng exam. Kaya sabay kami nag-celebrate. Nang magsimula ang high school, kinakabahan pa rin ako sa una. Pero naglakas loob akong kumausap sa mga classmate ko. Unti-unti akong nagkaroon ng mga kaibigan. May mga kaibigan akong may foreigner roots at mayroon din Japanese. Sabay kaming kumakain ng lunch at pagkatapos ng klase, minsan lumalabas kami magkakasama. Ngayon, nararanasan ko na ang high school life na pinapangarap ko noon. Pinakamasaya sa lahat, nakatagpo ako ng mga kaibigan tinatanggap ako kung sino talaga ako. Malaki rin ang pagbabago sa pag-aaral ko.
Noong junior high, 20 lang ang math ko, 50 naman sa science at 30 sa Japanese. Kaya pagpasok ko sa high school, sinabi ko sa sarili ko, mag-aaral talaga ako. Araw-araw akong nagre-review. Dahil sa tuloy-tuloy na pagsisikap ko sa unang final exam, nakakuha ako ng 701 points sa kabuuang 8 subjects. Ang dating pinakamahirap kong subject na science ay naging 100 points, English 97 points at social study 82 points. Noong nakita ko ang resulta, hindi ako makapaniwala. Sobrang saya ko. Sa huli, gusto kong sabihin ito sa inyong lahat. Baka may mga estudyante rito na nahihirapan sa pag-aaral o nag-aalala tungkol sa future at sa papasukang high school. Naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo dahil naranasan ko rin iyon. Pero dahil hindi ako sumuko at patuloy akong nagsikap, narating ko ang kinalalagyan ko ngayon. Sa mga experience ko, natutunan ko na ang pagsisikap ay may mga magandang bunga. Kaya sa inyong lahat, maniwala kayo sa sarili ninyo. Huwag kayong susuko at ipagpatuloy ninyo ang pagsisikap. Kaya nyo rin ito. Salamat po.